Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, February 3, 2026, Tuesday. Anumang oras, posible nang maging bagyo ang minomonitor nating low pressure system sa may timog silangan ng bansa. Alamin natin ang mga pagbabago sa direksyon ng sirkulasyon na ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, umiiral ang shear line sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao habang patuloy na nakakaapekto ang northeast monsoon sa Luzon. Dahil dito, aasahan ang maulap na panahon at mga pag-ulan sa mga lugar na nakaharap sa Pasipiko habang may panakanakang mahihinang pag-ulan sa mga lugar na direkta ang hampas ng amihan. Sa Visayas, Caraga, Davao Region at Misamis Oriental, inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at mga isolated thunderstorm dahil sa shear line. Ang ulan ay pwedeng tumama ng sunod-sunod lalo na kapag sumabay ang bugso ng hangin mula hilagang silangan. Sa Samar at Eastern Samar, mabilis bumubuo ang makakapal na ulap mula dagat kaya posible ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa maghapon at mas lalong lalakas sa hapon hanggang gabi. Sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte, madalas na uulan mula umaga. Magkakaroon ng maikling pahinga sa tanghali at susundan ng panibagong bugso pagdating ng hapon. Sa Batanes at Babuyan Island, aasahan ng bahagyang maulap na langit na may light rains dala ng northeast monsoon. Mababa ang posibilidad ng malalakas na thunderstorm dito ngunit mananatili ang pino at pabalik-balik na ambon sa maghapon. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain shower o thunderstorm ang inaasahan dahil sa localized thunderstorm. Hindi buong araw ang ulan pero maaaring magkaroon ng biglaang malakas na buhos sa maikling oras. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na langit na may pailan-ilang light rains ang mararanasan. Tipikal sa amihan na may kasamang malamig na simoy lalo na sa madaling araw at gabi. Para sa hangin at karagatan, sa Northern Luzon, katamtaman hanggang malakas ang ihip ng hangin mula hilagang silangan at inaasahang moderate to rough ang dagat na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 4 meters. Sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon, Visayas at Mindanao, katamtaman hanggang malakas din ang northeast na hangin at moderate to rough ang alon sa pagitan ng 2.1 hanggang 3.4 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast hanggang north at slight to moderate ang dagat na aabot sa 0.6 hanggang 2.5 meters. Sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, bunsod ng shearline ngayong araw, posible ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan sa Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Agusan del Norte. Tandaan na sa bulubunduking lugar mas mataas ang actual accumulation dahil sa pag-angat ng hangin sa mga dalisdis. At kung may naunang malalakas na buhos nitong mga nakaraang araw, mas mabilis mapupuno ang lupa ng tubig kaya mas madali ang pagbaha sa low-lying areas. Maaari ring mag-shift ang sentro ng malalakas na ulan depende sa eksaktong posisyon ng shearline axis habang bumubugso ang amihan sa loob ng araw. Ayon naman sa latest tropical cyclone update, mas mataas na ang chance na maging ganap na bagyo ang low pressure system sa malayong timog silangan na ilang araw na nating binabantayan. Sa week 1 mula ngayon hanggang February 8, 2026, may nakikitang TC-like vortex sa loob ng TICAD. Ipinapakita ng mga modelo na ang TCLV1 ay may high likelihood ng TC formation at papasok sa Philippine Area of Responsibility, lalapit o posibleng maglandfall sa Caraga at Eastern Visayas sa loob ng linggong ito. Sa week 2, February 9 hanggang February 15, may panibagong senyales na isang TCLV2 ang lilitaw sa loob ng PAR ngunit mababa ang tsansang maging ganap na bagyo sa panahong iyon. Kung sisilipin natin ito sa GFS model, unti-unting lalapit ang low pressure system at inaasahang madedevelop bilang tropical depression na bibigyan naman ng lokal na pangalang Basyang. Kikilos ito pahilagang kanluran at posibleng maglandfall sa Caraga region o Eastern Visayas bandang Friday, February 6 or Saturday, February 7. May senaryong tatawid ito sa Kabisayaan bago muling lumabas sa Philippine Sea sa bandang Hilaga. Mahalagang punto rito na nagbago ang forecast track. Hindi na inaasahan ang recurvature pabalik sa silangan sa unang senaryo. Kaya mas nakatuon ang landfall corridor sa Pacific-facing province ng Mindanao at Visayas. Kapag inihambing sa DeepMind Ensemble View, nagtatagpo ang mensahe ng mga miyembrong modelo. Landfall sa Caraga ang mas madalas na lumalabas na landas na susundan ng tagkilos pahilaga
sa bahagi ng Luzon. Gayunman, mayroon pa ring iilang miyembro na nagbumungkahing mas mababang latitude ang tatahakin bago kumilos pahilaga. Kaya nananatili ang pag-iba ng detalye sa eksaktong punto ng paglapag at sa bilis ng pag-usad. Pagdating sa lakas, base sa kasalukuyang kapaligiran, nasa tropical depression hanggang tropical storm ang pinakamalamang na antas. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na umabot sa mas malakas na antas kung magiging favorable ang sea surface temperature at upper level ventilation. Ngunit kung sasalubungin ito ng surge ng amihan, may hila pababa sa intensification kaya mananatiling katamtaman ang lakas habang lumalapit. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, asahan ang pagdami ng convective clusters sa malayong silangan ng Mindanao. Sa sumunod na araw, titibay ang low-level circulation at lalakas ang pag-ulan sa Pacific Seaboard ng Caraga at silangang Visayas kahit nasa labas pa ang sentro. Sa pagitan ng Friday, February 6 at Saturday, February 7, posible ang paglapag sa kalupaan kung mananatili ang kasalukuyang direksyon. Kung tatawid sa Visayas, hihina ang core dahil sa friction at kakulangan ng moisture source. Ngunit mananatili ang malalakas na rain bands sa gilid ng sistema, lalo na sa bulubunduking bahagi at mga kipot kung saan pinaiigting ng heograpiya ang pag-ulap. Kaugnay nito, nananatiling abutanaw ang alon at hangin sa Pacific side kahit hindi pa nakalapag ang sentro. Sapat ang kombinasyon ng amihan at malawak na rain shield para panatilihing moderate to rough ang dagat mula Samar hanggang Surigao. Ang mga kipot gaya ng San Bernardino at Surigao Straits ay pipigain ng hangin mula hilagang silangan kaya mas bumabagsag ang current at short period waves habang papalapit ang sistema. Sa loob ng Visayas Sea at Camotes Sea, karaniwan mas kalmado kumpara sa Pasipiko ngunit maaaring pansamantalang tataas ang alon tuwing dadaan ng mga rain band na may kasamang downburst. Sa kabuuan, ang pattern ngayon ay malinaw. Shear line ang pangunahing nagdadala ng ulan sa silangang Visayas at silangang Mindanao habang ang northeast monsoon ang dahilan ng pino at tuloy-tuloy na ambon sa malaking bahagi ng Luzon. Sa dagat, umiiral ang moderate to rough na kondisyon sa mga seaboard na nakaharap sa Pasipiko kaya ang mga rutang pandagat sa eastern corridors ng bansa ay kailangan nakaangkla sa forecast na 2.1 hanggang 4 meters sa Hilaga at 2.1 hanggang 3 meters sa silangang Visayas at Mindanao. Sa tropiko, consistent ang senyales na may papasok na sistema na posibleng tatawaging basyang kapag nag-upgrade na may target window ng paglapit sa pagitan ng February 6 at February 7 para sa Caraga o Eastern Visayas na posibleng tumawid sa Kabisayaan at lumabas sa Philippine Sea sa bandang Hilaga. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.